Ganong. Driver ka, driver. Sige, tutong. Kaya ito may nabi karon. Sige, sabi. Sige. Okay, ready. Ayun. Kaya ito may nabi karon mga kailan atong hipis kapulisan dinhi sa siyudad sa Osamis sa Police Lieutenant Colonel Harvey Serrano Villanosa kabahin sa latest development update no sa nahitabo nga usa ka homicide dito sa may barangay sa Roque ning siyudad sa Osamis. Sir, mayong adlaw pining statement una sa itong mga tatanaw. May adlaw sa atong tanan. Una sa lahat no. Dako akong pasalamat para nga naamo diri para madungog pod ninyo ang latest update of unsa poy side sa PNP regarding sa nahitabo nga robbery with homicide victimizing 20-year-old criminology students. Hey, sir, kumusta nga to ang kuan diho kaning nga kaso? Sayra na to, sikop na ang suspitsado sa latest development karon daw. Yes, as a brief background, no, last sa July 18, I think that was Friday, we received a report, call from a citizen informing us about nga nakita nga found dead body sa barangay Tinago. And then we verified the report. And then naapoy tayo nadunggan nga istorya nga rape ang babae. And then unfortunately pag adto namo dito, ang babae wala na siya, naa na siya sa ospital. Wala na namo naabtan. So immediately we contacted our SOCO and then i-proceed sila dito para i-examine ang crime scene. And then diha dayon no nag-conduct ang investigation regarding the suspect kay first na to ani kay kuan pamanta blanco pa man gyud ta sa panghitabo kung kinsa gyud gabuhat sa krimen. But as we conducted the investigation, may information nga nadawat nga ang last nga contact niya is kantong iyang mga barkada nga naaday unta sila plano nga mangaligo og dagat. So the day before naa sila atong balaya kay nagprepare sila sa ilahang mga dalonon para unta atong Friday. But pagsulod nila dito, nakita na lang nila nga patay na ang ilahang amiga, ilahang barkada na naghigda na lang sa kutsyon nga murag gitabunan og habol din patay na. So sa among pagkandak sa investigation, gi-interview namo ako personally, gi-interview na to ang 5 ka barkada. Which is ang ilahang mga statement is nag-coincide sa CCTV nga ni gawas sila anang oras 4 PM na nakita po nato dito sa CCTV sa barangay nga naa gyud ning gawas gyud sila. So as akoan among gi-erase ang katong nga giwala namo sa investigation tong mga barkada ni transfer mi og lain. So our investigator, our intelligence operative conducted accounting. Nag-account sila sa mga lalaki ana nga barangay kung kinsay naa dira, and then i-confirm po nato sa CCTV kung niagi ba gid siya diha. So every time nga natin makita nga lalaki sa CCTV, patawag nato, question, and then pag negative palakto nato until na isa ka buok lalaki nga unaccounted kay wala siya dira during sa pag-investigate. So nistorya ang barangay official nga there was isa ka lalaki nga nakainom ana nga gabi. So among gikuha ang identity, and then we proceeded to the area kung asa siya nagtrabaho, and then na-question na mo dito, gi-invite nato siya dito sa opisina, which he naman po, nisanong man po siya voluntarily. So uban iyahang ginikanan, iyahang mama. So pag abot dire among gi-interview mo to nga ni tug-an siya sa
sa krimen nga siya gyud nagbuhat, where in fact dili man nag-execute gyud siya og extrajudicial confession nga which is iya gyud ang gibuhat nga nagpamatuod nga siya gyud nagbuhat sa krimen. So wala kami na kontento kay syempre na may nawala nga isa ka may nawala nga butang, so amo siyang gibangutana if ever kung asa niya na natago, asa niya gitago tong mga gikuha niya kay as sa iyang confession, ang iyang intention man gud is mangawat ra gyud kay nangihi daw siya na pag-uli, nakita niya ang cellphone og ang victim nga naghigda na tulog, but sa iyang confession abli ang pultahan pagsulod niya na nakamata ang babae, ingo to naglayog sila, and then iyang strangle ang babae hangtod maoy namatay ang babae. So karon I think naaman mo dito ubanta kay iya man gitudlo kung asa nakuha, asa niya gibilin ang duha ka cellphone ug ang isa ka necklace dayon mao to nga giatuan na to, and then nasa iya ang yabi kay siya may tag-iya iyang giablihan, then siya mismo iyang gikuha in front of you, naaman mo dito atong time. So karon amo nang gi-ready ang kaso. Ako mismo personally ang arresting officer ani nga kaso para mapasiguro gyud nato nga ang hustisya makamit gyud sa pamilya. Karon we are waiting for the results of the crime lab, and then ganina I think gikandakan og autopsy ang lawas sa victim na dito sa Iligan. So, yan kung sa gawas nga concept resulta gikan sa Soko kay kini gidalaman ang pataylawas dito sa Iligan na nabay resulta. so far wala pa tayo result sa Soko, but anyway pag naa na to maabot na to siya, we will furnish you a copy pag naa na. So far wala pa manggod. Sir, naminsun nga rin na magpasaka o kaso sa mga kaso sa kabato. Among ipasaka nga kaso is robbery with homicide, and then if found out nga iyang nahilabtan ng babae through sa report sa atong Soko, we'll file a case of rape against sa atong suspect. Pero ba yung laing mga tao nag-ibisdahan o i-consider ang posibleng narabigit sa mga kaso? Wala man na natong iwala, no, but kami according to him wala man gyud sila laing uban. Siya ra man gyud daw isa, but magdepende na kay naghan magnakuha ang ato ang Soko na may nakuha nga mga buhok. So namon po tay mga POI, but pag ma-confirm na sila or kung dili sa iya, so pasabot na pagilain nga suspect diay. But karon siya sa iyang confession, siya ra gyud kuno usa ang nibuhat atong krimen. Nganong nabuhat niya ang maong hitabo sa pagpagilabot sa usa ka babae? According to him, nakainom siya, and then ginahanglan daw kuno siya kwarta. But kami dili mi mutuo kay nganong nag-inom pa man ka niya kung wa man day kay kwarta, di ba? So kuan pod naapod ko na siya problema sa iyahang pamilya. Naapod siya problema sa iyang pamilya daw. Pero kining suspect, sir, giagi ba na to og drug test o sa atong interview dito, gidinay niya nga wala siya magamit sa illegal nga droga? So far wala natay wala man pud siya nagbanggit no nga gagamit siya illegal na droga. But we conducted the test and then turned out to be negative. Negative. Katong original niya nga sanina sa nga gisot. Nakuha na nato. Yes, appeal tong short. Nakuha na nato. Asa may dagway, sir? Sa short, Adunay madugo? wala pud mi napansin nga dugo, but after nga na-acquire na mo, nakuha na mo, na-recover, gidiretso na mo gihatod sa crime lab para sila na mo determine sa kuan. Katong namagot ay picture ani niya nga gainom
Gainom pa man siya before niya gibuhat. So na-confirm na to ang nina, ang short. Siya po voluntaryo pud niya gitudlo kung asa niya gibutang. So na-recover na to ang short ug ang iyang sinina nga gisuot during sa crime scene. And then we already submitted it to the crime lab. Pero sir kay yan naman gyapon tanan, yung organization conviction pan na ang ko niya tanan. Mo consider ba ito siya nga case closed na siya nga kaso? We consider this case solved. Okay, we consider solved kay nadakpan na to ang suspect and then na-file na to ang kaso. Dahil kumusta So- mapod-an sa barangay, sir, may coordinate ba po sila sa PNP, biyap sa imo nga ikaw mo hipi, may tabang pa po ang barangay? Yes, dako kay tabang ang barangay. Ano sumala sa akong gingon ganina, nag-conduct accounting sa mga lalaki dito. Ang uban na to dito ang barangay officials. Dili lang nako isulti ang pangalan for his safety, but sila ang uban sa atong pulis ug ang pulis nato nga kanang pulis sa barangay. Ang PSB na to ang uban operatives. Sila ang gatag sa dito ng account. Nakaminsyo ka ganina sir na nalagyan na nun yung kuhan, nakita na cellphone bisita din ang kaning katong biktima na tulog. Katong sulod siya. Kung saan may kuhan, sistema dahil sa kuhan, pagka-describe kasi yung balay, pag labay mo sa balay, makita dahil kasi tawag. Oh, before ka maabot atong balay sa suspect, makita nimo tong balay sa victim. Open kayo. Then dito kay kuan man to, bintana man to ni sihag ba. Mo to nakauna gyud siya dili maayo. Nangihi pa gyud siya. O kamulo siya pangihi, nakita niya ang kuan. But naa naman gud tay mga previous reports nga kaning tawhana Suspect. kanang sige na kasapnan diha nga mangbuso bitaw. Oh. So isa po na sa atong gitan-aw. Pero sir, unsa hinungdan sir nga ang katong mga ebidensya nga nakuha, nganong gidala niya dito sa iyang locker sa iyang trabahoan? Siyempre, iyang gitaguan para dili siya masapdan siguro. Pero mitugan siya sa Ayun, nitugaan siya kay siguro na konsensya na siya. Nitugaan siya. So, pinakadlaw ang resulta mo gawas sa autopsy. Tik kung gawas din na karon man siya na autopsy, gawas siguro na ugma or 2 days siguro. Gawas na din ang result ana. Oh, dali ra na. May balaan yun na to nga kung gilabtan magid siya. Rest assured pag nanay result, pailan na to kaso. Anyway, another case na po. Oh. Ano nga homicide ra ang kaso for delay murder? Robbery with Robbery homicide. with Oh, homicide. homicide. Magdepende na sa korte karon kay among isaka dito nag-consult man puta ni fiscal. So si fiscal po ang advice na to. Doon sa. I think na ay piyansa na. But anyway, akong ikapasalig sa inyo nga dili lagi ni siya makagawas. Ang pagkamin ba sa suspect sir, paigo na ba ito siya makumbikto siya sa siyang kaso? Magdepende kung giunsa og appreciate nila no. But kaning affidavit is for me is very lig-o na gid kay ning nagpamatuod gyud kay ngano nakuha biya pud nato tong cellphone dito sa Oo. kuan. Siya ba gitudlo ato nga sir dito na ko gitago. So mabitaw tong nga nagpauban mi sa inyo para kung unsa yang gisulti diri pasabot tinuod gyud iyang kuan kay nakuha man niya dito ang nakuha biya nato yung cellphone siya pa'y nag-ablik. Pero next letter, yun, sir, wala na ang sing-sing. Amo siyang gi-interview after the kuan. Gidinay gud niya ang sing-sing. Gidinay niya nga wala gid kuno suot na sing-sing but wala magyapon ta mo hunong ana. Kuan lang gyapon. Continuous pa mangyapon niya to ang kuan investigation about ani. isip nga paglingkod nimo nga hibi sa Usami City, sir, kani ba'y pinaka bukat nga na kuan nimo nga natagaan dayon o pagtagad o naresolba ang mao nga krimen? So in 1 year mabito tong sa isa ka tuig nako nga lingkod ko diri karon pa ko na agian og krimen ngayon ani. Pasabot ana nga ang Usami City is a very peaceful place. Oh. Ang first nga krimen nga amo jo ang murag ikaduha day kung nakadumdum mo na ay katong road rage. Oh, katong sa Nubo. Oh, matay magyapon to. That is a call coming from 911 and then ato tong gipaspasan og
responde mo nakuha na to tong suspect, then ang pagkaugma na po dayon katong kauban sa suspect, then kani siya ang ikaduha. Mo ni ang na experience nako so far nga kanang major incident sa ako ang term. Pero consider na siya isolated case na siya. Ma-consider po nato ni siya nga isolated case kay unang-una pag moingon tag isolated dili common. Dili common talagsa ra may tabo, and then dili ka mag-expect sa kana nga lugar nga mahitabuan og ingon ana. That's why we consider this as isolated. Ano sir? Sir, kini nga kaso sir ba, ihimblo ni sa pas-pas nga aksyon sa kapulisan sa Samis. Sa una to ni pag-sustain ang kining performance sa mga umaabot ng mga police operations. Sir, kita ato namang gilatag dira tanan ang ato ang mga beat patrols, no. Kung mapansin ninyo, daghan kitag mga beat patrols daplin sa dalan. And I hope na wala na isunod, no. Wala na tay kinahanglan i-sustain. Ako lang ato lang mas maayo manggod nga ma-prevent nato ang crime before siya mahitabo kaysa mag-solve, igo na lang ta mag-solve. Mas sayon mag-prevent kaysa magsulbad. Lisod pod magsulbad sa krimen. That's why kita atong gibutang atong mga patrol cars in a strategic place para in case nga naay mga sibako nga naay mga insidente, dali ra nato marespondihan ang krimen. Kay dako kayo og impact ang swift pas-pas nga pagresponde sa pagsulbad sa krimen. Less than 24 hours sa sulbad ang krimen. Grabe po na kung PNP chief is nagkuhan po siya o 3 to 5 minutes na response time, which is Usabi City did, and karon sa 24 hours nga kuhan pagsulbad sa krimen. Dako kayo ang dako kayo og impact ang ang mga suporta sa LGU nga gihatag sa atua, like the patrol cars and the CCTVs. Dako kay na sila og tabang para maka-cope up ta o makapasar ta sa gipangayo sa atong chief nga 3 to 5 minutes response. Tungod na sa tabang sa LGU nga gi-provide sa atua, patrol cars, gasoline, CCTVs tanan. Dako kay na og kanang tabang sa atua. Kanto karon biya to nga gikan to biya ta sa long taas kayo nga panghitabo nga taas kayo nga kining bisita sa atong fiesta. So far ato ang charter anniversary nga 1 week nga activity, okay biya siya, wala biya, peaceful biya ang Osamis, except atong road rage na kung maura toy nakamansa sa atong road rage. Anyway, ang suspect na dakpan man, and then naman po dira. Nakasuhan na ba ito sila, sir? No, na-file na itong kaso. Kasi kaso ito ba na, sir? Homicide to ang gipile. Ato dili lang ko sure basta homicide to, din ang isa physical injury. Balik ka sa suspect, sir, noong siya napipingtog. O ba sa ilain nga kaso nga yato ba? Super wala ang iyang igsuon noon na. Ang iyang igsuon murag na dakpan na nato diri og Bypass. So siya lang yung record na po ng wala pa pud wala. barangay lang. Barangay lang siguro. Balik kini hitabo ang pagresolba sa mao nga kaso, sir. Usa mo PNP, barangay o ang Soko. Pero Yes, ang sa sir. Soko wala pay akaron basay bugawas ang resulta. Basin wala yes, nagpatabang yung tag-suko ani kay kato manggong wala pa nato na identify ang suspect, dako kay role si Soko kay para sa mga fingerprints, mga hair strands nga nakuha didto, laway tanan, dako kay na sila. So kung natay POI ato na dayong ibangga kung tugma ba ang fingerprints o nana, but sa naitabo manggod nga na bisag ako mismo confirm ko nga siya gyud. So na less pud si Soko, but ang among gihulat lang gyud ani sa result sa Soko is ang kung makita na to kung gi-rape ba gyud siya or gilabtan ba gyud siya or wala.
Doon na pati mga witness, sir, other than sa CCTV na kuhan. Natay witness na nakakita. Na witness na to nakakita. Dili lang sana ko i-divulge silang pangalan, but we have I think two witnesses na nakakita nga nigawas siya sa balay. Dili lang ako i-divulge ang pangalan. So, reason kaya natong kaso, President, yung i-access mo po niya, wala na sa ilusot, ani. Ala na siya ilusot, ani, kay ako mo po yung nag-arresting, ani, maningkamot, gyud ko nga dili siya kalusot, ani. Dahil, kumusta po sir? Wala pa po siya yung mga record sa barangay, pangkama po ni mo ang mga barangay official, gawas atong giingon ni mo kaganina, Oo. katong pagpamaklag o pagpapusilan. Mao na yung among information nga nadawat lagi sa barangay nga mao lagi na iyang kuan diha nga record nga magsige siya mamuso diha then dool ra mong guna sila balay. Kana ra pud siya ang iyahang perme kuanon kay mao ra may doon sa iyaha. Ato pa katong suspect sir medyo dula po sakit dahil po dahil po. Nato siya pamuso. kuan pagkamanyakis. Oo. Manyakis gito, di gito pagkamanyakis. Usay kuhan, tumito sa pamilya nga paspas kay naso ang ako wala na ko nagkuan sa pamilya. Nagpasalamat sila sa ato of course, but na-feel na ko ang ilahang kasakit nga giagian siyempre. Labi na ako na bugoy anak na babae. Nabati na ko ang kuan, ang kaguol sa ginikanan apilya mo igsuon nga nianhi sila diri sa akua nangayo sila tabang hindi nag-cooperate sila gipilin pabaya to sa mama tong cellphone niya kay nakalagin man ang account sa victim dito sa iyang cellphone. So gibilin niya sir, ibilin din ako para lang gyud kuan ako discover maukay nako ang Facebook, yes, mga text messages. And then lagi to ngayo ko ako silang gi-assure before na to madakpan nga katagi lang mig igong panahon para ma-identify na mo ang suspect and then madakpan na mo. And then so katong pagkadakop ako silang gi-inform and then nalipay sila nga tagaan og hustisya ang kamatayon sa ilahang anak. Kaya kini nga hitabo nga concern mo niluog nga hitabo murag na trending ni sa Usamis gani kita mga kauban nato sa buhat labi na sa mga media pare nato daghang nangutana kung unsay gyud tinuod nga nahitabo pero kami di po pagkapagawang biro na op di ara bikutob una nga in behalf sa imo nga ikaw may chief of police dinhi sa Dakbayan sa Usamis so nang una magpasalamat animo nga karon nagpahigayon og priskon na tagaan na labdagan aron ang mga katawhan na minaw naglantaw sa TV aron mukongratulate nimo pinaagi sa pagpaningkamot nga ang hitabo sa Usamis na tagaan og dakong pagtaga. Yeah. Sa mga sa mga katawan sa Usamis no. Daghan kog mga nabasa na mga comments bitaw. At then sige lang ako nang nabasa inyong mga comments and then I assure you na kaning tawhan na magtingkagol gyud siya sa prisuhan. Okay? So daghan kog mga nabasa dito nga nganong buhi pa na mga nana bitaw. I think kamo pud daghan nabasa. Igi lang nabasa to nako and I assure you na ako ang pulis sa Usamis buhaton na mo tanan para mahatagan og hustisya ang kamatayon ni Princess. So daghang salamat og maayong hapon sa atong tanan. Okay. Ngalan gani ni mo? Sheila Cabanis Ilyaka. Ilyaka man si sir. Siya Cabanis. Ikaw taga Lano ka sir no? Si mama ay taga Lawis gyud. Okay. Mga Cabanis, Lawis Cabanis dito. Cabanis, Masabando, Mabuyo, sa usara na sa kakuan, pamilya. Dalier. Kaning ma'am, unsay imong kasulti karon nga sa nahitabo sa imong anak kadali ra sulbat sa mga pulis? Nagpasalamat ikog dako nga wala ginalangan automatic gidayon na mo suspect. Ako ikog pasalamat. Pwede na ba na to ma-describe to imong anak sa gikan pa sa kitagaming bata unsay imong mga pangandoy sa kinabuhi niya? Makalampos lang sila. Mauratok na ikuan niya nga maka-eskwela siya, balag. Mawala mi, mabuhi sila gyud. Kadi man siya maninda. Dili pud to kan nga bata pod, pasaway nga bata no. Dili. Kamanguran mo to siya no? Kamangguran to siya, langit gito siya. Dili gito siya.
Then ako ang anak laki, mag 4th year, kung ikato siya, mag 3rd year. Eskwela sa criminology, kasi gusto to siyang magpulis. Criminology. Dili ingon siya, dili daw siya mag criminology. Kapag nga lang nagsunod siya siyang kuya, iawat siya siyang kuya. Kung lantaw na ko niya, naka-revive man siya, abot siya 3rd year, ako na lang siyang iulan. Ato nga tayo pagkatabo, ma'am, asa ka ato? Sa dagat, Sa dagat ka nangumpla. nangumpra ko. Kinsa nag-inform mo ma'am nga dunay nahitabo sa diya sa inyong panimalay din ang kuan ang imong anak. Si GC Kabandi, Gisi ka ba? Pipat. Bipat. Diya pasan ka dito. Iatuan mo niya sa merkado. Mo pag-abot ako gikan sa merkado. Dahil may pusid ka na yun dito. Oh, automatic din ko sakay ko tricycle. Pag agi na mo ilang kapitan, niagi man ang ambulansya ni hawa ko sa tricycle, misakay ko sa ambulansya. Padulong sa balay. Dahil nakita na nimo nga Kita na ako akong anak na asa sopa, nga naghigda na. Sa dagway, ma'am. Kasi Kasi sa yung kamot, sa may itsura sa yung kamot paghigda. Kungkong, higda nga apag yun, anak ba yung pangan. Then akong gikap, ang anak akong gikapos. Kumok pa. Then akong gikuan nga, ngay kong tabang nila nga maadto pa siya kuspal, basig ma-revive pa. Tabot na mo sa ospital, wala naman. Wala na deklara na ginagawa. DOA. Oh, declare na gid nga. Dahil kumusta asa naman karon ang patay na sa inyo anak? Tuwa sa iligan. Dahil kano sa ato dadon o dadon diri sa inyong balay o sa Usamis? Ugma. Kay kato siya paghitabo niya tong Bernice, pag-ingon ni sir nga dili na lang kuno ipa-autopsy. Wala. Napasalamat ko kay amo makita niya pasig smiling ra to siya, makita no sa lungon. Di pagkaingon wala man mi accept ang nagbuhat ato nga girep niya, mo tong automatic mi nga amo ipakuan. Amo siya girep sa amo siya ipapress ito sa tanggong. Aya na mo siya itog iligan pagkalunis. Tingkaron napa siya sa iligan. Ugma pa to siya makuha. Usap to, kwaon to ninyo o ihatod to diri balik? Kuhaon to na mo ugma. Ay magulat ni sir kay basig mabilin, magbahin-bahin lang mi. Kay para to nga to mi ganina. Tinawag si sir kay magkuan pa day, magpa-blatter pa day mi. Utong salamat mi siyang maestra nagi anan mi sa sakyanan. Utong nakaabot din mi diri. Si Nancy ang nabilin dito. Ikaw, sir, sa pagkatabo sa asa ka to higayuna? Kaya ako may prito pang buto, numpra kami man duha tiga adto gyud sa Pagti ayon gini man ang dagat. So, sa ato pa naning kamot mo aron makalampos ang inyong mga anak nga mo po'y ikabilin sa kung makalampog Kagmay pa na sila. Kagmay pa na sila, maninda na may isda. Ano siya managatay, ako maligyak isda. Then pagkangalan nga, dili ko gusto ang bata makuan sa taga-Usamis nga, kaunat na samot. Oh, samot. Akong silang ibalin sa lanaw, motong dili kay sila mo gawas. Motong walay na hitabo na dito. Pagkangalan nga, clear na ta dire, kay asinso na ta, akong ibalik muna. Gidala na ko dire, gipispila na ko. Kaya nagtuo ka nga. Wala na. Di pagkangalan niya, ikubi, panirado. Kay ikaw ra isa, kay imong kuya, same duty na yung kuya. Ato kayo nag-aaway sila, paano niya abrihi yung kuya, pero para siya na panirado. Wala ko kabalungan, nakadumdum din na siya sa yabi. Kaysa, kit man daw na siya miagi. Pero kaning suspect silingan ninyo ni. Silingan. Silingan og lamisa, silingan pa og Parinti mo ani mo, sir? dili, layo na na siya. Layo nga parinti But na. pasabot kaila jud kay ani tawhan. Kaila, sukod ni sa iyang kabalay. Ngayo ko na siya katahuran na mo. Ang suspect ma'am nangayo og pasaylo isa may mong tubag. So, Dili ko kadawat sa kong pasaylo kaya nga akong anak dik na mauli pa. Ngita ko gustisya nga siya. isip lumad sa Roque, ma'am. Nakaila jud ka aning kini si Michael. Unsa iyang Kaila di pagkatao? pa na. Kaila ko manyakis ng tawana. Inahan anak usog mo nung mo tayo sa usog mo tabon sa iyang anak sa binuhatan. Wala mi nakita niya ang titik, wala ko kakuan niya. Kung wala pa na automatic ang pulis, kapalayas kito ni itik yung anak. Wala gimi kabalo, asa na puntan. Iyam na palayason din. Salamat mi sa pulis, nga automatic sila nangita sa suspect. Unsay plano sa pamilya ma'am kada sa ilubong anak nimo? Karong 30. Kaya ang nakakuan dito, bugtagom lang to, dito na lang siya dito na siya balasan. Maroon packets niya 65. Then, yan naman, nga dili na puno madidali og tahi. Di ugma pa na mo siya kwaon. Balik ako ni ugma dito. Di mo balik pa mo ni ugma, magbahin mi. Kinsay mo kuha dito, kinsa ang naapo diri. Okay. Siguro hipi ma'am siya ang mamahimong arresting officer sa imong anak para mapanigurgit sa atong hipi nga di na siya
makagawas. Dili. Isa kay istorya ni ani ma'am sa statement sa atong hepe sa Usami City Police Station. Ako dako iko pasalamat sa tong hipi diri sa Usamis nga wala gid siya nagpasagad, wala gid siya pakabana gid siya sa bahin sa among sitwasyon karon. Dako iko pasalamat. Salamat kay sa tanan. Salamat. Salamat sa asenso. Okay. Mara to? Salamat ma'am.